The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Good evening to all. You are listening to Counseling Time sa radio. Ako po yung inyo na host sa adlaw or sa gabi po na ito. I'm Jonathan Russell, isang missionary dito po sa Pilipinas. At ang aton po pinag-usapan, can God really love me? Can God really love me? Ang pamangkot po ito, maging bahol po na pamangkot sa aton po na life and how we live. If we live life as if we are unloved or not be able to be loved, we have some trouble. We have some major issues. The first issue there is that we have an incorrect point of view sa aton po na value bilang tao tayo. And I could come on here and read to you headline after headline ng mga balita na maglabas kada gabi na ito po nagtabo sa isang relationship na parehas po't mga tao. That would show many things, no? Nag-uso na yun ang ginatawag na true crime, na mga story about criminal attacks. And what we see there, if you listen and understand those views, ang main issue is ang family structure nila. Kung paano bala sila kakaroon ng family life sa kabilugan po ng ilan na bahay. And you might say, what's that have to do is with love? The connection is that the way that we love each other, kung paano tayo ipalangga ang aton na po ng mga kapwa na tao, tells us our value, tells us how we value po ang aton na mga sarili. So much of our communities na napuno po tayo ng broken families. Relationships na nagwasak. Relationships na ang may abuse. And the question is, bakit nananatuloy or naginapadayon po ang mga broken relationships? Why does this keep happening? Dahil masasabi tayo, no, panahon na ako naging young person, nakita ko mga matanda na hindi sila nagpadayon, no? They broke up, their relationships were destroyed, and I thought, hindi ko dapat tuladon, hindi ko dapat isundon, no? And what I ended up seeing, ako po, for your information, 22 pa lang ako na edad, as a 22-year-old, I know many people that currently nasa pangayawang romantic partner na sila, no? Second husband, second wife. And the reason why it's important to start with the families is that when we start with the families, we see that a poor positioning of their relationship sa ginatawag na love, no? I know, grabe ang aton po ng mga Filipinos, we love a good love story, right? We love a good love story. But happy ever after, no? I remember maybe 2 years ago now, kung tama ako sa mga newsbiz na ginatawag nila, na may isang couple, na long-time couple, nag-break up. And millions of Filipinos naiyakan, no? They cried, and daw parang as if
sandagin ang nag-break, no? So the Filipino heart and the Filipino people, and by the way, gina-include ko sa sarili ko dyan dahil for those who are unaware, dito po ako sabi ko siguro nag-mature dahil 8 years old ako pagpunta dito and off and on since now 22. So mga 14 years na ako may Philippine influence sa ako na buhay. And so in-include ko ang akon po na sa sarili ko dyan. So with that being said, what is a proper relationship sa ginatawag na love? Una-una po, kinanglan tayo para maging ayos ang ato ng mga social relationships. Whether that be sa family, whether that be sa mag-asawa or friends po sa school. Family, ang interfamily relationships. Kinanglan tayo. We need to have a good foundation about our security. Kung may aton, security po sa ginatawag na love. Love po ni love po ni Jesus sa aton. So this is where I want to take a time with you today and look at a familiar passage in John chapter 3. But it tells us about the love of God sa aton po na buhay. In the verse, which kung ikaw nagbabahol po sa Pilipinas or nagbabahol po sa mga iba't ibang mga Christian sect ng mga iba't ibang mga simbahan, you know what John 3:16 says. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Okay? Una-una, for God so loved the world, sabi niya. Ang ginto ko na ng world, when He talks about the world, hindi siya nagamin na ang earth naton, ang physical earth naton. No, it means ang mga tao sa aton po na mundo po na ito. Dahil ginapalangga po ang mga tao sa kalibutan na tao na ang bugto na nga or His only Son. And with that knowledge, it begins a simple question. Kung ang Diyos, may isya ka po na isang bugto na nga or only Son, na natao sa iba para po maging okay or para po maging ligtas ang kalibutan. Anong klaseng pag-ibig po nito? Ito ay ang love ng kilig-kiligan, or is it a deeper sense of love? Ako po, by the grace of God, na nagkaroon ako po ng ang asawa ko, kami Dewa rather, nagmamabdos po ako po asawa, nagpakaroon ng baby si Mrs. At nagkaroon tayo ng little baby. And it begins to ask the question, no? Pinapamangkot sa sarili natin. Ano ang mga bagay sa kalibutan po nito na imo itao ang daan po na bata? I-sacrifice your son. What thing in this world would I do? Would I give up? I don't know what I'm trying to say. What are the things in this world that I would give my son up for? Oh, yun ang pamangkot. And the honest answer is, there's nothing. Pabayaan ko nga. And one of the major challenges in my personal life is a distance sa mga iba't ibang mga family ko. Ginpabayaan ko lang. And it's a challenge. It's a tough
Kumbaga sa English, it's a tough nut to crack. Because things happen. Sa lugar po ng galingan ko, things happen. People have children. People get married. And the honest truth is, I'm probably going to miss a lot of those things. But you better believe there will not be many things in my life that I won't give up. Walang bagay sa kalibutan na hindi ko isoko para po sa magandang relationship, magandang adlaw, magandang buhay para sa bata ko. Because that's honestly, that's within human nature nga. Sabi po ng Bible, how much do you, those who love your sons, when they ask for bread, na nataon niyo mo ng sawa? No, obviously, nataon niyo mo ng bread, right? So you, being evil, how much more, sabi po ni Jesus, you being evil, how much more will the Heavenly Father take care of you? Sabi po ng Bible. That's a rough paraphrase. And the point is to say, what are the things on this earth that God said, Opo, mas unahan tagani ang Diyos. Kita. Ano po lang sabi ng Bible? Puson ang Son, ang bugtong na unga, ang palangga po ng Ama para po sa aton. Basi, dahil tayo po ng kasalanan. Tayo po ng kasalanan at nagkakulang tayo doon sa ginatawag na pagbanal or being holy. So God said, okay, son, i-sacrifice tikaw. Ilangsang tikaw sa cross. Italikdan ko tikaw para po sa mga tao nito. Para po sa mga tao po nito. Ang mensahe ng Bible, ang Diyos nagpalangga ang mga kalibutan, una-una po, saan na po nabugto na nga? At kung tayo magsalig sa Panginoon, that's what it says this in English, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life or eternal life. Ang Panginoon nagpapalangga po sa aton. Tunay na mensahe po nito. There are so many stories in our world today na masiling natin purilon. But this story is the story na nagpaiba po ang bilog na mundo. Ang Ginoo Diyos na naggawa sa aton, nagpalangga po sa aton. God can and does really love us. Magandang mensahe po nito. Sabi po, opo sir, ocean ko ng Bible na sasabi na nasulat og to sa Bible. Pero, hindi ka mo makilala sa akon. Hindi ka mo nakilala sa akon. Kung nakilala ka mo sa akon, ocean ninyo na hindi ako pwede ipalanggain ng Panginoon. Yun ang pamangkot, right? I'm too bad of a sinner for God to love me. Sabi po ng mga tao. Hindi po ako pwede mabaton po ng Panginoon.
I cannot be accepted by God because of my sinful past. See, the Bible tells us an interesting thing. And it uses, siguro matawag natin na graphic language in its connections about sin. Hindi siya nagatago, hindi siya nagsasabi, ang kasalanan mo, sige lang, bayan lang na ni mo ran, don't worry about it. Hindi yun ang ugali po ng Panginoon. Ang ugali po ng Panginoon ay nagsasabi, ang kasalanan mo ay madumi. Pero ang magandang gawa mo pa rin. Sabi po ni Pablo, ang mga mabuting gawa sa itubang ng banal po na Diyos ay parang menstrual garment. Menstrual garment. Ang mga bagay ang ginagamit po ng mga babae pag darating yung oras sa bawat buwan na ginatabon nanda para maging clean sanda. Ang handaan na bagay ay may dala ng mga dugo, may mga iba't ibang mga dumi. Yun ang aton magandang obra. Aton mga maayad maobra sa itubang po ng Diyos. Ano po ang point ko? Maybe you're saying, why does he make that point? I make that point to say, mga kaibigan, ang Diyos, hindi nagsasabi, ang mga gwapo lang iligtas ko. Ang mga may kaya iligtas ko. Kung tingnan mo ang 12 disciples, mga ordinary people, sanda. Pila lang may natunan. Pero ginagamit pa rin ang Panginoon ang tao na ito. Ginligtas po ang mga tao po na ito. And He gave them life eternal. Ang pamangkot po sa aton sa oras na ito is God can really love me. Iskang ano ang aton po naging obra. Pero kinanglan tayo mag-intindi at ipaalaala ang aton day-to-day life is made for growth. Para tayo magtubo habang gasunod tayo sa Panginoon Diyos. Kung naambal mo, okay, I believe it. God gave His only Son. Mo gani ang pamangkot, no? Ano gani ang mga bagay? Ano ang mga bagay sa aton po na buhay na gusto na isuko ang aton na para po sa mga bagay po dito? Wala. But God did it for us. God crushed the sun. God looked away. Then He offers salvation sa mga bawat tao na to. Ang counseling time, Joe? Nagagamit ang ito po ang aton po na catchphrase, no? Ang bawat situation ay may solution po sa bawat situation, right? And so, with that in mind, we can jump back. Knowing that God
dahil nakaksayod kita ng Diyos nagpalangga po sa aton, we can then put that on that standard. On that, kumbaga, kiluhon. At naintindi natin ang love po ni Jesus, which, just as an understanding, madalong po ang pagpalangga po ng Panginoon. Dapat gani studihan, dapat gani intindihon, dapat gani iisipan. Ag sundon ang mga hambal po ng Panginoon. Lumpat para po sa Panginoon. And when we have this, we have a certain level of confidence that, that many of us do not have. Many of us nagahulag, nagaubra sa kalibutan. Nawa tayo ng confidence. The confidence that the God that made you has given you love, has shown His love by sending His Son. Kinanglan tayo magbitbit ang palangga po ng Panginoon sa bawat adlaw. Base, pag tayo nagabitbit po ng ang palangga po ng Panginoon, kita pwede tayo mabawas po ang pressure. Ang pressure na mausoy palangga sa iba't ibang mga tao sa kalibutan. There's so many situations. So many situations of bad relationships, abusive relationships, na nagpadayon po ang isang babae o isang lalaki dahil hadlok imaw maging loya. Hadlok imaw maging alone. But when we have the love of Jesus, pag tayo ay sa kay Kristo, we are never alone. Sabi po ng Bible, Matthew chapter 28, verses 20 says, "And lo, I will be with you even till the end of the age." Ang Diyos nakakibahan po sa atin. We do not need that person. We do not need that person to solve our problems. By the way, and what I'm not saying is, if you have a trouble sa inyo po na kasal, inyo po na mag-asawa, iwanan mo lang. No. Divorce, God hates divorce. Kinanglan ninyo isolusyonan. And with that understanding, with that grasp, you need to look at your relationships and get counsel from godly people, pastors, leaders, the church, and follow it through. And really follow it through. Can God really love me? The answer is yes. So you don't have to remain in the bad relationships. Siguro, hindi sa mag-asawa. Siguro, balik po sa family. Maybe you have a mother or a father or even a sibling that doesn't love you. That doesn't love you. Na ginagamit ka lang mala. O dyan ikaw hulag, ikaw obra mga kinanglan na parang servant ko sanda. Or something, or even something else. But if you have a sibling or a family member that doesn't love you, hindi ka kinanglan ang ila po na palangga. Kinanglan ni mo sundon, kinanglan ni mo respetuhon, dahil ginbutang po ng Diyos ang tao po sa buhay mo. Pero,
Pero the truth is, you need to have that confidence that Jesus loves you. Pag tudlo sa aton at intindihan naton, we have this important understanding. Sige lang po. Huwag pagpiliton ang tao na hindi nagapalangga sa imo. Malala po ang situation most of the time. Respect them. Honor them. Try to love them. But don't require their love. Because when you require their love, they become the ones that have that control sa buhay mo. And then Jesus loses it. A good Christian relationship sa father at kay mother, kay brother at kay sister, kay Mr. at kay Mrs. Nag-una sa confident relationship. I'm not saying, basta may Jesus ka, hindi ka magkakaroon ng any kind of earthly relationships. Obviously, you have earthly relationships from the moment that you're born. May tatay ka, may nanay ka, may mga cousin, may mga brothers, may mga so and so forth, etc., etc., etc. And so, you have those things. And there is an argument sa Bible, sabi po ni Paul, it's better that you be even as I am. So may option din naman maging single, hindi ka kailangan mapangasawa. Pero kung may passion ka no, dapat mapangasawa ka lang. So that you do not fall in the sin. And so, with that understanding, we again ask this important question. What would our relationships look like? Ano po ang itsura po na bala ang ato ng mga relationships kung tuod balagi na intindi at ginabato natin ang pagpapalangga po ng Panginoon sa buhay natin? Because I would argue, my friend, that having the love of Jesus sa buhay mo builds up your relationships. Because you're more understanding. Hopefully the people you're having relationships with are more understanding because they have Jesus. But even if they aren't, it's 50% more. Kumbaga sa statistics. And so, if we have the love of Jesus, it will build up our relationships with others. When we realize that God can really love me, we have a foundation of rock. Sabi po ng Bible, no? Dalawang klaseng foundation. Bato at baras, no? Sa baras, sabi, pag-abot po ng baha, hindi matumba. And it's the same way with our relationships. If we do not have Jesus at the center of our life as the main relationship sa buhay natin, what happens to our standing? May problema pag-abot ng buhay. Suko tanan. I had a friend recently, or I had an acquaintance recently that was selling a business. Nabinta siya ng negosyo niya. At he was really upset. Nag-ugtas, nag-tulo ng luha. Dahil po nagbagsak po ang business niya at kisell out lamang yung mga bilhin na mga gamit. And that is sad, you know. Hindi natin mambal na walang subo o walang way na maging sad pagkaroon ng ganon. Pero in reality,
kung may tibay na foundation sa kay Jesus, when we have that strong foundation on Jesus, we can weather the storm. But when we have a life on sand, giwan gani ang mga native bala na mga balay, mga simple na mga balay, pag abot po ng mga ano tawag po nito, mga bagyo or mga baha, giiwan kita. Ga-evacuate. Gapunta tayo ng mga evacuation centers. And I'm not, by the way, the biblical story about the rock in the, about the house on the rock and the house on the sand, hindi nag-aaway sa mga pobre. Hindi nasasabi na sala magtindog at bahay sa mga natural or mga native, mga maratang mga native na mga balay. What it's saying is a spiritual conversation. Pero knowing Jesus and knowing that Jesus loves us, we have this relationship, or we build our relationships sa bato po ng Jesus, at pag-abot po ng baha, hindi po nagalubak or hindi pa nagaguba. Wrong word. Hindi pa nagaguba po ang mga bahay. Spiritual relationships. Siguro may away. Hindi mo po maiwasan, no? May disagreement. Hindi siguro away ang good word. Ang good word siguro ay energized disagreement. Energized disagreement. Grabe na. Ibang vocabulary po nito. No, but there are conflicts sa buhay po ng Kristohanon. Sa mga may asawa, sa mga uwa. At kung ginapabayaan talang natin, maguba, at hindi natin ginaalaga na may Diyos sa buhay natin, we can really mess it up. And it gives us an ability, when we have Jesus, to pray for it. To bring it to Him. Ang Diyos, ginapasuksok at mga lilies po, mga bulak, na iba't iba mga klaseng bulak. At bulak lang to. Sa iba, hindi na nasairan. Nasairan po ng Panginoon. No? God knows. God knows. And God cares for these situations. So bring it to Jesus. Bring it to Jesus. Can God really love me? The answer is yes. And when we have that, when we have the love of Jesus sa buhay natin, we can stand on that important principle. Ang Diyos, 2,000 years ago, nagpunta po sa kalibutan sa pamagitan po ng pagpamabdos po ng banal po ng Espiritu hugto kay Mary. Si Mary po nagdala po ng anak ng 9 months at nag-unga imahugto sa isang inn sa Bethlehem at ginbutangon sa sulod po ng alaga ng mga sapat, mga barn animals, farm animals, at ginbutang sa feeder, sa manger. That man, that boy, that baby boy, fully man and fully God, nagbahol. Luke 2:52 says that Jesus grew in wisdom and stature with God and men. Nagpataas. Nagpakilala ng tama at saka mali. But this man was different from every other baby. Si Jesus, iba sa iba't ibang mga bata. Ang iba, katulad po din sa akon, kita tinapay sa tindahan, takaw. Kita ang kurta sa kahita po ni mom, ni dad. Abo ya, pwede siguro bulo ng 20.
$20 ha. That's 1,000 pesos. Hindi natin masabi, 20 pesos pa lang, no? Ako ang bata na to. But Jesus did not sin. Jesus did not sin. We know that from the witness of Peter, the Apostle Peter. Peter says, I was with him for 3 years. 3 dag-on kami nakikibahan. Ang uwagid, imaw, nasala. He did not sin. Gabi, agahon, gaoy sa baktas, gaoy sa ministry, gaoy sa mga miracles. By the way, Jesus was not tired by the miracles. And ginamba lang na stand up. Lazarus, arise. Ag nagtindog lang sila. But you know what I'm saying? Jesus being fully man and fully God, he was weary. Sabi po ng Bible, to sa John chapter 6, sa woman at the well. Maybe it's 5. Woman at the well. It says there, I'll find it for you para maambalin nyo. Hindi ka mamambal na kanta ka mo. And it's in sa chapter 4. I was wrong, like normal. Chapter 4. Verse, looking for it here. Verse 6. And Jacob's well was there. Ito po ang well na nakibahan po sa the Samaritan woman. And Jacob's well was there. So Jesus, being wearied from his journey, was standing thus by the well. It was about the 6th hour. Sabi po ng verse 6 ng chapter 4 ng book of John. So Jesus got tired. But Peter says this important thing. He says, I was with him when he was tired. I was with him whenever we were having, when we were doing teachings. I was with him when he got sick, or maybe he got sick. I don't know. The Bible doesn't say. But I was with him. And he never sinned. He never smacked me whenever I said something silly. He never stole anything. He never lied to us. No, Jesus never sinned. Ano natabo po sa kay Peter, bangod na siya ay tawag po nito, siya ay ako, nasaksi na si Jesus po na nagsala. Gin lang sang baliktad og to sa cross din naman. Grabe ginang picture, no? Baliskad pa ang cross. Sikio na. Ulo sa baba. Grabe, imagine mo. Ang pain. Kung ang imong lawas. Even og to sa cross, why man nga man na, oy, ako pati ron. Napatihan na hasta nagdula sa kalibutan. Hasta patay. At imo ang pagsaksi naton hasta kaya. He's our witness. And Jesus lived the sinless life. Ginlangsang po sa cross, sa kibahan ng dewa ka managnakaw, at ginpatay sa cross. Pero hindi, nagauntat po ang istorya ko dyan. Dahil pag abot po ng Domingo po ng agahon, nagpunta si Mary hugto sa lubungan ni Jesus para po alagaon na ng lawas. Pag abot tugto, ang bato nagasarado ang lubungan po ni Jesus, nagdula or nagbukas. May nagbukas. At pagtanaw ni John at ni Peter, wow, dyan ng lawas. The body of Jesus was gone.
Humble Mary. Sino nagtakaw po ang lawas po ni Jesus? Until she was crying. Ginlangsang sa cross. Ginpatay na. Nanda si Jesus. Pagkatapos kintakaw pang lawas. Tangi si Mary. And there, in front of the tomb, a man walked up. Nagpalapit ang isang lalaki at nanghambal. Basi ka tangi sigaw. Hambal ni Mary, akala na ang alaga po ng mga garden. Kung din mo gimbutang ang lawas po ni Jesus, sabihin mo ako para bulon ko. Hambal ni Jesus. Itong tao na to. Hambal ni Jesus, Mary. At nakakita na si andang managtudlo orang rabbi na si Jesus Christ. Bangon sa pangatlong adlaw. Sa adlaw po't Domingo, imo ang rason nagasimba tayo sa Domingo, tanda gid naton that Jesus raised from the dead 2,000 years ago on Sunday morning. And that Jesus ascended into heaven and offers life to whoever believes in Him. Kung ikaw nag-uuhaw, kung ikaw nagugutom para sa Panginoon nyo, ito po ang oras. Palapitan mo po ang Panginoon Diyos. Palapitan mo ang Diyos. Patawan mo ang buhay mo sa ana. Give your life to Christ tonight because He saved us. And like the Toby Mac song says, I've got a ticket. And so, do you, if you put your faith in the Lord Jesus Christ today? Get a ticket on the J train because we're going with Jesus. I doubt anybody even knows what that reference is. But here we go. So yeah, that is the gospel. Ito po ang mensahe pa ng Panginoon sa inyo. Napalapitan mo siya. Taon tanana. At buhay na walang hanggang, palapitan mo imaw. He is willing and able to seek and save the lost. Where we'll end today is where we typically end on our Tuesday program, or start on our Tuesday program. And it's a simple calling. It's a simple calling in Psalms chapter 107, verse 2. It's a command that's of uttermost value. Halaga po na value po nito. Nasabi, oh, give thanks to the Lord, for He is good, for His loving kindness is everlasting. Let the redeemed of the Lord say so, whom He has redeemed from the hand of the adversary. Ang mga tao ang ginbawian po ni Jesus. Kita. Mambalon. Ang Diyos nagbago po ng buhay ko. Ang Diyos na dati, addict ako sa inappropriate videos sa online. Abot po ng hapon, manood ako ng inappropriate videos. Magawa ako ng malayan ng mga bagay sa sariling lawas ko. But Jesus offers hope. But Jesus offers repentance and forgiveness po sa buhay natin. Palapitan mo ang Panginoon ng tagaligtas ng buhay natin. Sundon mo imaw. Pagtawan mong kabuhi sana. At kung ikaw nagabaton, sugidan na ng iba. Yung lang ang buhay Kristohanon. That's why we have this program, because God really loves me and God really loves you. So this is the time to come forth. Come and say a simple
acceptance prayer. Ito po ang pangmuhi po na to, maligtas sa inyo. Pero it's a step. Hindi po step. It's a time na pwede mo itao ang buhay mo sana. Ang pangmuhi ito, katulad po nito, Lord, nakilala na akong ikaw. Nakilala na akong, kailangan na akong ikaw. Lord, ikaw ang Ginoo. Ikaw nagpabayad po ang kasalanan ko. Sa oras po nito, gusto ko ang buhay ko sa imo. Magbatunan ko ang pagbabayad sa kasalanan ko. Sa pangalan ni imong anak na si Jesucristo. Amen. Again, that prayer will not save you. But it is an acknowledgement of Jesus' work in your acceptance of it. Pagpati ay iba sa pangamuyo. Pagpati abihay, mama natin, ngapati ako. Nagapati ka man. Halimbawa, this is a good example. May spaceship, no? Nagambal ang nag-obrang spaceship po nito. Kaya madala ikaw sa Mars. Butang ito sa Mars. At maligtas ka mo, maabot ka mo buhay at nakauli ka mo ligtas, buhay mangyapon. Mamali mo, pati ako ka na. Kaya matarang. Pero kung wani mo sakyan ang hadaan po na jet plane or spaceship, ang pagpati mo ay walang pulos. Ay, pati-pati mo lang to eh. Kapati ka man, pero you don't believe it enough to put your life on it. Baka nagambal na, patihan ko diya. Kailangan ganit natin butang ang aton na pagsalig sa Panginoon. Sakyo naton ang aton po na faith. Live it out. Follow Jesus and allow Him to give you life eternal. Abundant life sa kalibutan. Because ang Diyos naghimo sa aton, naggawa po sa aton, at nagtao sa aton ng kaligtasan. Nakilala kung ano ang nami para po sa buhay mo. This has been Counseling Times Radio. Answering the question, can God really love me? In the question, the answer is yes. Not only does He love you, but He sent His only Son para po sa inyo. Ang Diyos ang tagaligtas ng buhay ninyo. Sundan mo yung sa bawat adlaw. Ito po ang aton po na Counseling Times Radio. It's been a joy to be with you this last hour. I am the host for today. In substitution po para sa atin po na normal host, pinakagwapo po na pastor sa radio station ay walang iba si Pastor Peter. Ang mga iba ka mo mga ibang mga pastor hindi ka mo ma-offended ha. Pangaywa ka mo tanan. No. Atin po na Pastor Peter nagrarasan ng mga iba't ibang mga under the weather lang siya. Pero we're thankful na pwede natin ipatuloy and we pray na kamo ay naging blessed sa atin po na topic sa adlaw po na ito. Until next Sunday for Counseling Times Radio, I'm John Rosso, and until next Tuesday po, alas 3 hasta alas 4 ang atin po na day by day radio broadcast. Dapat ganit maaabot ako dyan. No reason why not. Nag-absent ako na naman, pero dapat ganit mapatadlungan ta natin. I-prioritize natin ta kamo para magtubo tayo ng adlaw. At also, supportahan din natin ang Wednesday natin na Living Word sa amon po na pinakagwapo na pastor sa buong Pilipinas. Sa buong mga radio station. Siguro may iba siguro mga gwapo sa pangaywa ka siguro pastor. May isya siguro.
na mas magwapo si mo. Pero, yun nga, sa alas 3 hasta alas 4 sa The Living Word sa Wednesday. At iba't ibang mga adlaw ang mga gwapo, pero hindi ang pinakagwapo ng mga pastor. So, that's our kunting announcement. This is Counseling Times Radio. Ako po yung host, talking about the discussion, can God really love me? With an astounding yes is as our answer. So until next week, may God bless you and keep you. May His face shine upon you, and may He give you peace. Good evening, and God bless.